Kasi nga po, bata pa po kami nag-start, wala pa kaming pera nun, allowance lang, ganun. Pag kakain po sa labas, ganyan, malaking bagay na po sa amin po pag nakakapunta kami sa ibang lugar. Ganun. Ito question. Noong mga panahon, siyempre ang minor ka, di ba? Ako kasi inisip ko yung kanina pa eh. Anong mga tumatakbo sa isip mo noon? Na minor ka, tapos sasama ka na sa bahay nung guy, ng first boyfriend mo. Anong tumatakbo? Anong konsepto mo ng relationship nung panahon na yun? Anong expectations mo sa relationship? Anong mga fears mo bilang isang batang babae na pumapasok sa ganung sitwasyon? Ano po, actually po, yun nga po, nung pinag-iwalay po kami, yun nga po, yun mababan. Kinausap po ako ng mama niya po, bago po maging maayos yung lahat. Tapos, sabi niya po sa akin, okay lang sa kanya na may relationship kami, basta mamahalin ko daw po yung pagkababae ko. Dapat po, priority ko pa rin po yung sarili ko, ganyan. Hindi dapat na puro love lang, ganyan. Kaya po nagstay ako doon kasi yung nasa utak ko po kasi masaya po kasi doon sa kanila po. Masaya po talaga yung may mga kasama ka, yung may nag-aalaga sa'yo na mama, ganyan, may magluluto sa'yo, tapos tinuturuan ka kung paano yung gawaing bahay, lahat-lahat. Marami po ako natutunan po. Pero nung panahon yun, hindi ba sumasagi sa, aware ka ba o hindi ba sumasagi sa isip mo o hindi ka talaga aware at all na masyado pang maaga para magsama kayo sa bahay? Hindi po ako aware talaga. Parang, yun nga po hindi ko po magets kung bakit parang kaming dalawa, gusto lang namin po, magkasama po kami. Kahit wala po kaming ginagawa, kahit nakahiga lang po, kahit nanonood lang po ng TV, basta po magkasama kami, yun po yung mahalaga sa amin. Para yung panahon na yun, naiisip nyo lang, mahal nyo yung isa't isa. Opo. Halimbawa, Cheng, umidad ka na, di ba? Nagkaroon ka na ng sarili mong anak. Tapos, 15 years old na siya. Tapos, nagsabi siya sa'yo na, Mami, gusto ko na rin makipag-live-in. Papayagan mo ba Sasama siya sa boyfriend Kasama niya, siya sa hindi boyfriend. titira. To be honest po, syempre hindi po. Hindi po talaga. Actually po, naisip ko naman po yun, kaso matanda na po ako nung naisip ko yun. Pero may reason po kung bakit. Feeling ko po may reason kung bakit ganun kami ka-eager na magsama po sa ganung edad po. Alam ko po na may reason po. So, hindi mo siya papayagan. Hindi po. Pero pag sinabi niya sa'yo, ba't ikaw, Mami, ginawa mo rin siya dati? Ba't ako hindi ko pwede gawin? Hindi ko po ma-explain kasi po wala po ako dun sa situation na yun. Pero I will try my best po na kung hindi ko man po papayagan yun, makapagbigay ako ng way para gumaan man yung loob niya, para hindi niya na po maisip po yun. Yun pa. Feeling ko kasi at that point, naghahanap siya ng family. May kulang, no? Naghahanap ka ng... Wala kang kasama sa bahay. Wala kang nanay. Tapos yung nanay ng boyfriend mo, inanak ka. 'Di ba? Parang nanay mo din siya, anak ka niya. Nakita mo sa kanya yung nanay. Mga kapatid mo, hindi mo kasama. May mga kapatid siya na naging okay sa'yo. At kinukup-kup ka tinuturing na pamilya. Kaya feeling ko, yung sense of family, nabuo niya doon. 'Di ba? Parang kahit kahit hindi niya masyado nang na-entertain na ano lang to, base lang sa sa opinion ko sa kwento mo na hindi niya na naisip kung masyado pa ba akong bata o hindi. Parang, this is my home. Di ba? Yes po. Bahay ko to, parang pamilya ko to kaya gusto ko kasama ko sila. Yes po, yes. Yung ganun. Hindi siya yung solely o ang tanging rason ay yung jowaan, yung nobyo, girlfriend, boyfriend. Hindi Gusto niyang tumiro doon, hindi lang dahil doon sa boyfriend niya. Gusto niyang tumiro doon dahil doon sa nanay, dahil sa kapatid, sa pamilya, sa pagmamahal na nararamdaman ko, sa pagkalinga na ibinibigay nila sa akin. Bukod doon sa, ang daming bonus, nagsimula siyang boyfriend-girlfriend lang yung relationship. Tapos ang daming bonus, nagkaroon ka ng nanay, nagkaroon ka ng kapatid, nagkaroon ka ng bahay, nagkaroon ka ng kasama sa buhay. Yes po. Ganon. Tsaka base sa pagka-explain niya, masaya dun eh. Oo, masaya. Masaya Tama. po talaga. Alam niyo po yung feeling na masaya po makarinig ng pinapagalitan ka po. Ayun, hinahanap Yun, niya yun pamilya Diba? Kaya maaaring, kasi syempre, baka sabihin na naman ng mga nanonood, ayan, nire-romanticize yung bata pa lang, nagli-live-in na, hindi. We do not encourage that. Hindi natin ini-encourage at sinasabi sa mga bata na okay lang yan. Makipag-live-in kayo, sumama kayo sa mga nobyo nyo, suwayin nyo ang mga magulang nyo. Hindi po namin ibinibigay yung ganong mensahe sa mga nanonood. Pero sa pagkakataong to, pag naririnig natin yung kwento, pinipilit nating unawain kung saan nanggagaling yung mga tao. We are trying to listen with them. We will try to listen to them with empathy.
'di ba? And compassion, 'di ba? Parang kunyari, ikaw napunta ka sa sitwasyon na ganun, na wala kang pamilya, wala kang nararamdamang pamilya, merong pamilyang kumupkup sa'yo at nagparamdam nito. Hindi mo ba iisipin din o i-consider din yung idea na sila na kaya ang gawin ko na ring pamilya? Kasi lahat naman tayo, di ba? Bukod sa totoo nating pamilya mga kadugo, nakakahanap tayo ng pamilya sa ibang tao, sa ibang bahay, sa ibang lugar.